hindi na SARS-free ang Pilipinas at ayon nga dito kay Health Secretary Manuel Dairit, ay 4 na kaso na ng SARS ang kanilang naitaya. Matapos kumpirmahin ng World Health Organization sa GMA News kahapon na SARS ang ikinamatay ni Adela Catalon, idineklara na rin ng Department of Health na SARS nga ang ikinamatay nito. Ayon kay Health Secretary Manuel Dairit, nagkakaroon lamang kasi ng kalituhan sa tuwing sinasabi nilang probable case ng SARS ito at inaakusahan pa sila ng pagtatago ng katotohanan. But every time we say probable, the public interprets it as they're not sure if their SARS is here. Okay? But really, when we reported it as probable, we mean that really SARS is here. And so we'll drop that term and just say SARS. Idineklara na rin ng DOH na SARS din ang ikinamatay ng ama ni Adela na si Mauricio, kahit na may cancer din ito. May close contact daw kasi ito kay Adela at siguradong nahawa. MC had sarcoma of the intestines. Okay, intra-abdominally. So he did have cancer. But also, MC had bronchopneumonia. So given the definition of SARS, that is contact, fever, and bronchopneumonia, this one documented on autopsy, we now classify MC as SARS. Kasama na rin sa bilang ng mga taong may SARS sa Pilipinas, ang domestic helper sa Eastern Samar na kinilala sa tawag na JP. Nagkasakit ito matapos bumalik mula Hong Kong. SARS din daw ang naging sakit ng German national na na-confine sa RITM noon, bagamat gumaling ito. Ibig sabihin 4 na ang SARS case sa Pilipinas. 3 dito ay galing sa ibang bansa at ang isa ay nahawa lang. Paliwanag ni Dairit, maaari pang mabago ang diagnosis sa 2 sa mga SARS victim na ito kung walang makikitang coronavirus sa kanilang blood sample. Lalo na raw sa kaso ng ama ni Adela na merong cancer at sa kaso ni JP na natuklasang meron ding tuberculosis. Simple lang ang criteria ni Dairit sa pagdedeklara kung may SARS nga ang isang tao. Unang-una nanggaling siya sa isang SARS-infected country tulad ng Hong Kong, China, Singapore. Pangalawa, may lagnat siya. Tapos pangatlo, nagkaroon siya ng pneumonia. Mel, kung iyong matatandaan, meron pang isang tinatawag na X-ray technician na naroon sa San Lazaro ngayon. At ito raw, yung may initials na RT, ay ito lamang ay tinuturing na suspected SARS case. At ngayong hapon nga ay nakipagkita ito si Secretary Dairit sa mga mayors mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At hiniling niya dito sa mga mayors na ito na i-upgrade na yung kanilang mga ospital sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas nang sa gayon daw ay maging handa ito kung sakali mang may mga OFW na uuwi na may daladalang SARS. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Lalabas na bukas sa Research Institute for Tropical Medicine sa Alabang ang 7 kapamilya ni Adela Catalon, ang unang biktima ng SARS sa Pilipinas. Tapos na kasi ang quarantine period sa kanila. Ayon sa RITM, hindi sila kinakitaan ng sintomas ng SARS. Pero ilan sa kanila ay umiinom pa rin ng antibiotics panlaban sa ordinaryong pneumonia. Ayon sa ospital, mabilis namang tumatalab ang antibiotics sa kanila. Had no symptoms actually. So the reason why they were just here is for quarantine purpose. SARS is a diagnosis by exclusion. Unless there is no other possible explanation to explain the pneumonia, then that's the time you consider SARS. Nanawagan si Pangulong Arroyo sa publiko na kalmadong harapin ang problema sa SARS. Hinimok din niya ang lahat na sumunod sa patakaran sa quarantine laban sa pagkalat ng SARS. Nakatakdang dumalo ang Pangulo sa SARS Summit sa Bangkok, Thailand sa susunod na linggo. Ayon naman sa Department of Health, bahala na ang host country sa pagtanggap sa mga Pilipino sa kanilang bansa ngayong may SARS na sa Pilipinas. Aminadong Malacanang na kailangan ng paghihigpit kontra sa SARS. Huwag niyong isipin na tayo naging stricto dahil gusto lamang natin magpataray. Hindi. Lahat ng katarayan ng gobyerno, pati akin na rin, ay para sa kapakanan ng ating bansa. SARS patient na